Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 3A na ilalarawan ang makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. May tatlong katangian ang makataong pakikipag-ugnayan. Kapag sinabing pantay, hindi ibig sabihin pare-pareho ang sitwasyon ng lahat. Ang ibig sabihin ay iisa ang pamantayan ng pagtrato. Walang mas mataas at walang mas mababa. Makatarungan ang pakikitungo kapag binibigyan natin ng nararapat ang bawat isa, hindi base sa personal na gusto o galit, kundi ayon sa tama at patas na prinsipyo. May paggalang naman kapag kinikilala natin ang dignidad ng bawat tao. Marunong tayong makinig, umunawa at gumalang kahit hindi tayo magkapareho ng pananaw. Ngayon, pagsasama-samahin natin ang tatlong ideyang ito para mabuo ang kahulugan ng makataong pakikipag-ugnayan. Ang makataong pakikipag-ugnayan. Makatwiran ng pakikitungo kapag iniisip natin ang epekto ng ating kilos sa iba. Hindi emosyon o galit ang batayan, kundi kung ano ang tama at patas. Walang diskriminasyon. Hindi pinipili ang tao batay sa relihiyon, kasarian, katayuan sa buhay o pinagmulan. Kapag may diskriminasyon, nawawala ang pagiging makatao. At may malasakit kapag iniisip natin hindi lang ang sarili, kundi ang kapakanan ng kapwa. Ang puso ang pinagmumulan ng tunay na makataong pakikipag-ugnayan. May mga elemento ang pagiging patas bilang puso ng makataong ugnayan. Una ay ang pagiging pantay. Pantay ang pagtingin kapag kinikilala natin ang halaga ng bawat tao. Walang mas mataas, walang mas mababa, lahat ay may dignidad. Ikalawa, walang pagkiling. Hindi tayo pumipili kung sino ang uunahin o papaboran. Ang lahat ay may pantay na karapatan sa pakikitungo. At ikatlo, may paggalang. Kinikilala natin ang pagkakaiba-iba. Binibigyan ng halaga ang boses at karanasan ng bawat isa. Kahit hindi magkapareho, may paggalang. Ngunit mas mauunawaan natin ang makataong pakikipag-ugnayan kapag alam din natin kung ano ang kabaligtaran nito. Paano natin makikita kung hindi makatao ang pakikipag-ugnayan? Una, ang pagtrato ay batay sa katayuan sa buhay. Kapag ang paggalang ay ibinibigay lamang sa may kapangyarihan, kayamanan o posisyon, malinaw na hindi ito makataong ugnayan. Halimbawa sa isang proyekto sa barangay, kung inuuna lang ang mayaman o kilala ng mga opisyales, ang mga ordinaryong mamamayan ay naiiwan at nawawala ang tiwala sa proseso. Makatawang ugnayan kapag pantay ang pagtrato. Lahat ay may pagkakataon at boses, hindi lang ang mga may mataas na posisyon. Pangalawa, nagpapakita ng pagpabor sa kakilala. Ang favoritism ay isang tahimik na anyo ng kawalan ng katarungan. Kahit walang batas na nilalabag, nasisira ang tiwala sa isa't isa. Halimbawa, sa klase o grupo, kung palaging ang kaibigan lang ang inuuna sa mga gawain o pribilehiyo, kahit may kakayahan ng iba, nawawala ang patas na pagtrato. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay hindi pinapaboran ang sinuman. Ang pamantayan ay patas at makatarungan, hindi personal. Ikatlo, may pagmamaliit sa mahihina. Ayon sa diwa ng katarungang panlipunan, ang tunay na sukatan ng lipunan ay kung paano nito tinatrato ang mga pinakamahihina. Halimbawa sa isang komunidad, kapag hindi pinapakinggan ang opinyon ng mga matatanda o mga may kapansanan, malinaw na nawawala ang paggalang. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay nagbibigay lakas sa mahihina sa halip na sila'y gawing tagasunod lang o tagapanood. At ikaapat, pagpapataw ng desisyon ng walang pakikinig. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay hindi one-way. Kapag may desisyon na ipinapatupad ng walang konsultasyon, wala kang pakikinig sa iba at nawawala ang diwa ng malasakit at paggalang. Halimbawa sa isang grupo, kung may proyekto at ang mga miyembro ay hindi tinanong o nakinig sa kanilang opinyon, hindi ito makatao. Dapat may bukas na talakayan, may konsultasyon, at may pag-unawa sa pananaw ng lahat. Ngayon na malinaw na sa atin kung ano ang makataong pakikipag-ugnayan at kung ano ang hindi, dumako naman tayo sa tanong na paano natin mailalarawan ang makataong pakikipag-ugnayan sa loob ng bayan. Hindi sapat na sabihing mabait o tumutulong lang ang isang komunidad. Kapag sinabing makataong pakikipag-ugnayan sa bayan, may malinaw tayong mga palatandaan. Makikita natin ito kapag ang bawat mamamayan ay may boses, kapag may pakikinig, kapag walang naiiwan, at kapag may malasakit sa isa't isa. Ang mga salitang ito ang gagamitin natin upang ilarawan kung makatao ba o hindi ang isang pakikipag-ugnayan sa bayan. Sa mga susunod na slides, iisa-isahin natin ang bawat isa at titingnan kung paano ito makikita sa totoong buhay.
Kapag sinasabi nating makatao ang pakikipag-ugnayan sa bayan, unang-una nating tinitingnan kung may boses ang bawat mamamayan. Ang boses ay hindi lang literal na pagsasalita. Ito ay pagkakaroon ng pagkakataong makilahok, magpahayag ng saloobin at magbigay ng pananaw. Hindi makatao ang isang bayan kung ang nagsasalita lang ay ang may kapangyarihan o posisyon, habang ang iba ay tahimik dahil walang nakikinig sa kanila. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay nagsisimula kapag kinikilala ng komunidad na lahat ay may karapatang magsalita. Halimbawa sa barangay meeting, hindi lang ang opinyon ng opisyal o matatanda ang mahalaga. Kapag pinapakinggan pati ang kabataan, ang mga magulang at kahit ang karaniwang mamamayan, doon natin makikita ang makataong ugnayan. Sa puntong ito, nailalarawan natin ang makataong pakikipag-ugnayan bilang isang ugnayang nagbibigay lakas sa tao, hindi ugnayang nagpapatahimik. Ngunit ang pagkakaroon ng boses ay hindi sapat. Ang susunod na tanong ay, may nakikinig ba? Ang makataong pakikipag-ugnayan ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng boses. Mahalaga rin ang aktibong pakikinig. Ibig sabihin nito, hindi lang tayo tahimik habang nagsasalita ang iba, kundi tunay nating inuunawa ang kanilang sinasabi. Ang pakikinig ay isang anyo ng paggalang. Kapag pinakikinggan natin ang kapwa, ipinapakita natin na mahalaga ang kanilang karanasan at pananaw, kahit hindi tayo sumasang-ayon. Sa isang bayan, hindi lahat ay magkakapareho ng opinyon. May iba't ibang paniniwala, interes at pangangailangan. Ngunit nagiging makatao ang pakikipag-ugnayan kapag ang pagkakaiba ay hindi dahilan para manahimik o maliitin ang iba. Halimbawa, sa isang pagpupulong sa komunidad, maaaring may magkaibang mungkahi tungkol sa isang proyekto. Kung agad nating binabaliwala ang opinyon ng iba dahil hindi tayo sang-ayon, nawawala ang pagiging makatao. Ngunit kung pinakikinggan natin sila ng may bukas na isip, kahit sa huli ay magkaiba ang desisyon, nananatili ang paggalang. Dito natin malinaw na nailalarawan ang makataong pakikipag-ugnayan bilang isang ugnayang may pakikinig, pag-unawa at paggalang, hindi ugnayang pinangingibabawan ng iisang boses. Kung may boses at pakikinig, susunod nating tanungin, sino ang naiiwan? Isa pang malinaw na palatandaan ng makataong pakikipag-ugnayan ay ang inklusibong pagkilala sa bawat mamamayan. Ibig sabihin, walang itinuturing na hindi mahalaga o hindi kasali sa lipunan. Sa isang bayan, may mga sektor na madalas marinig, pero may mga sektor ding palaging tahimik dahil wala silang masasabi, kundi dahil walang nakikinig sa kanila. Nagiging makatao ang pakikipag-ugnayan kapag sinisigurong kasama sa usapan ang mga mahihirap, matatanda, may kapansanan, kabataan, at iba pang sektor na madaling maisantabi. Halimbawa sa paggawa ng mga patakaran sa barangay, kung ang konsultasyon ay para lamang sa iilang tao, hindi ito makatao. Ngunit kapag binibigyang pagkakataon ng iba't ibang sektor na magpahayag ng kanilang pangangailangan, malinaw na ipinapakita ang malasakit sa lahat. Dito natin makikitang ang makataong pakikipag-ugnayan ay hindi lamang para sa nakararami, kundi lalo na para sa mga mas madalas hindi napapansin. Ang tunay na makataong bayan ay sinusukat hindi sa dami ng proyekto, kundi sa kung sino ang isinama at sino ang hindi iniwan. Kung kinikilala at sinasama ang lahat, ano naman na nagtutulak sa ganitong uri ng ugnayan? Malasakit. Hindi nagtatapos ang makataong pakikipag-ugnayan sa pakikinig lamang. Ang tunay na sukatan nito ay kung may ginagawang aksyon matapos marinig ang pangangailangan ng mamamayan. Ang malasakit ay hindi lang damdamin, ito ay paninindigan. Kapag may nakita tayong suliranin sa bayan, ang tanong ay hindi lang nakakaawa ba, kundi ano ang maaari kong gawin. Halimbawa, kapag may pamilya sa komunidad na nasalanta ng kalamidad, ang makataong pakikipag-ugnayan ay makikita sa sama-samang pagtulong mula sa barangay hanggang sa karaniwang mamamayan. Kapag ang isang lider o institusyon ay may kakayahang tumulong ngunit pinipiling manahimik, nawawala ang diwa ng pagiging makatao. Kaya ang makataong pakikipag-ugnayan ay may kasamang pananagutan sa kapwa at pananagutan sa bayan. Ngayon na nakita natin ang iba't ibang anyo ng makataong pakikipag-ugnayan, balikan natin at buuin ang kabuang larawan. Ang makataong pakikipag-ugnayan sa bayan ay nagsisimula sa pagbibigay ng boses. Ang pagkilala ng bawat mamamayan ay may karapatang magsalita. Sinusundan ito ng pakikinig, hindi lang basta naririnig kundi inuunawa ang kalagayan ng kapwa. Nagiging ganap ito kapag walang naiiwan.
kapag ang mga desisyon at kilos ay isinasalang-alang ang lahat, lalo na ang mga mahihina. At higit sa lahat, ito ay pinatatatag ng malasakit, ang kusang pagkilos para sa ikabubuti ng bayan. Kapag pinagsama-sama ang apat na ito, malinaw nating nailalarawan kung ano ang tunay na makataong pakikipag-ugnayan. Ang araling ito ay hindi lang para maintindihan, kundi para isabuhay. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay hindi hinihintay, ito ay sinisimulan. Hindi kailangan maging leader upang maging makatao. Minsan, sapat na ang pakikinig, pag-unawa at paggalang sa kapwa. Kaya sagutin natin ang mga tanong na ito. Sa anong sitwasyon sa iyong komunidad mo nakita ang kakulangan ng makataong pakikipag-ugnayan? Ano ang maaari mong gawin kahit maliit lamang upang maipakita ang malasakit sa bayan? Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay nakikita lamang sa panahon ng krisis. 2. Ang pakikinig sa mamamayan ay mahalagang bahagi ng makataong pakikipag-ugnayan. 3. Hindi makataong pakikipag-ugnayan ang pagpabor sa kakilala sa paggawa ng desisyon. 4. Ang malasakit sa bayan ay naipapakita sa konkretong pagkilos para sa kapwa. At 5, ang makataong pakikipag-ugnayan ay isinasaalang-alang ang lahat ng sektor ng lipunan. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!